Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang The Manipulated na napalabas noong 2025. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsisimula ito sa isang lalaki sa isang motorsiklo, tama ba? Pinarevs niya ang makinang iyon at umaalis na parang isang shot. Lumilipad siya sa isang lagusan, umiiwas sa mga kotse na parang baliw, lahat ay may iisang layunin, pinutol ang ilang dud sa isang dilaw na kotse. Ngunit itong dilaw na driver ng kotse ay hindi umaatres. Binilisan niya ang pagtatangka sa kanya. Hindi naman nanggugulo ang motorcycle guy namin. Binabaan niya ito at sumakay sa dingding ng lagusan na tumutugma sa dilaw na bilis ng sasakyan. Halos marinig mo ang iniisip niya, kung bababa ako, sasama ka sa akin. Anong uri ng potang nakakabaliw sa isang tao? Well, ay rewind natin ng kaunti. Ito si Tej. Parang regular lang siya, sobrang gandang delivery guy. Siya ay nagsusumikap, madaling araw hanggang dapit hapon. Isang gabi, nakikipag-chat siya sa isang katrabaho. Kapag wala sa anumang lugar ang isang pulang kotse ay pinabilis ng ilang mayayamang bata sa kotse, samandal at itumba ang pagkain ng delivery guy sa buong kalye. Kumukulo ang dugo ni TJ. Sumakay siya sa kanyang scooter at hinabol sila. Ang mga mayayamang punk na ito ay nagmamaneho na parang mga baliw, ngunit si Taejong ay isang seryosong sanay na driver. At alam niya ang mga kalyeng ito tulad ng likod ng kanyang kamay. Pumaputol siya sa mga eskinita, tumatalon, kumaharang, at ginagawa ang lahat para makahabol. Sa wakas, malapit na rin siya. Pumatok siya, pumutok ito sa kanilang sasakyan at humampas sa preno, huminto sa harap nila, binayaran ang pagkain na kanyang sinisigaw. Takot na takot ang lalaki sa sasakyan, inilabas na lang niya ang kanyang wallet at iniabot ang pera. Siyempre, hindi iniingatan ni Tej ang pera. Inilipat niya ito sa kanyang katrabaho at pagkatapos ay umalis upang magdala ng pagkain sa kanyang nakababatang kapatid. Sinabi ni Tej, sino ang katatapos lang ng mga dagdag na klase mula nang mamatay ang kanilang ina? Nagkatinginan lang silang dalawa. Sinabi ni Taejong sa kanyang kapatid na dadalawin niya mag-isa ang libingan ng kanilang ina bukas. Malapit na ang pagsusulit ni JE, kaya kailangan niyang manatili sa bahay at mag-aral, hindi mag-aksaya ng oras online. Pagkatapos ng kanyang mga paghahatid, si Taejong ay naghahakot ng mga bag ng lupa sa kanyang maliit na hardin. Siya pala at ang girlfriend niyang si Suji. Nagpaplanong magbukas ng flower shop. May mga malalapit na kaibigan na tumulong at lahat sila ay nagdiwang dahil halos handa na. Nanghiram si Taejong ng pera sa bangko para buksan ang tindahan, kaya naman nagsisikap siya bilang delivery driver para mabayaran ito. Iniisip niya siguro medyo minadali niya ito, na dapat ay naghintay siya hanggang sa makagraduate si Tej. Ngunit sinabi ni Suji na iyon mismo ang gusto niya sa kanya. Inihagis lang niya ang sarili niya sa mga bagay-bagay. Nag-alok si Taejong na ihatid siya pauwi, ngunit ibinulong ni Suji na gusto niyang magpalipis ng gabi. Si Taejong, syempre, ay hindi tatanggi dyan. Kinaumagahan, gumising siya ng maaga para magluto ng almusal para sa kanyang kasintahan. Bago lumabas para sa kanyang mga paghahatid, iniwan niya ang pakete sa pintuan, kumuha ng larawan bilang patunay ng paghahatid, at lumingon upang makitang nagsasara ang mga pinto ng elevator. Naisip niyang aakyat lang siya sa hagdanan, ngunit sa hagdanan ay napansin niya ang isang nakapaso na halaman na medyo nalanta. Inilipat niya ito sa lilim at nag-iwan ng tala para sa may-ari. Ang sobrang araw ay masusunog ang mga dahon. Sa kanyang susunod na panganganak, nakita niya ang isang matandang babae na nagpupumilit. Nahilahin ang kanyang malite sa isang burol, kaya mabait siyang tinulungan siya ng gabing iyon. Si Taejong ay kumukuha ng pagkain. Kapag may napansin siyang cellphone na nakahandusay sa lupa, tiyak na may bumaba nito nang sagutin niya ito. Sinabi ng babae sa kabilang dulo na ito ang kanyang telepono at hiniling sa kanya na dalhin ito sa kanya muna. Iminumungkahi ni Taejong na iwanan ito sa isang lugar para kunin niya ito, ngunit sinabi niya na inaalagaan niya ang kanyang may sakit na ina at hindi siya makakalabas ng bahay. Nag-aalok pa nga siya ng 300,001, isang disenteng bahagi ng pagbabago bilang gantimpala. Well, syempre kailangan niyang umalis. Sumakay si Taejong sa kanyang scooter at tumungo sa locus yung ibinigay nito sa kanya. Ngunit ito ay isang desyerto na lugar. Bago ang isang lagusan, walang mga bahay sa paligid. Sinabihan siya ng babae na iwanan na lang ang telepono sa kahon ng emergency na telepono sa loob ng tunnel, at kukunin niya ito kapag may oras siya. Gusto ni Taejong na iabot ito sa kanya ng personal, ngunit iginiit niyang ayaw niya ng mga estranghero na pumupunta sa kanyang bahay, kahit na tila kakaiba ito. Ginawa ni Taejong ang hinihiling niya sa loob ng kahon ng telepono.
Nakahanap siya ng isang sobra na may 300,000 isang reward habang si Taejong ay malapit ng mag-iiwan ng isang truck na nakaparada sa malapit biglang umungal sa buhay at mabilis na umalis. Halos matamaan siya kinabukasan. Si Taejong ay gumagawa ng memorial meal para sa kanyang ina. Akala niya ay mag-isa na lang siya, ngunit nagpakita si Tej na may dalang isang palayok ng mga bulaklak. Hindi siya pinapagalitan ni Tej. Hinahayaan pa niya ito ng kaunting pagkain niya. Maya-maya, pagkaalis ni Tej, umulan ng malakas, nagmamadaling ipasok ni Tej ang mga flower pot sa loob. Biglang may kumatok sa pinto bago pa man niya ito mabuksan. Sumabog ang mga pulis, hinuli siya at itinulak. Tej, naaresto ka dahil sa hinalang panggagahasa at pagpatay. Sa himpilan ng pulisya, naghihintay ng balita ang media. Mabilis na kumalat ang kwento. Isang babae sa edad na 20s ang natagpo ang hiniwa malapit sa Han River Tunnel. Nasa pulis ang kanilang lalaki na si Tej. Ikinulong nila siya at sinabing sigurado silang hindi lang ito basta-bastang pagkilos ng karahasan, kundi isang pinag-isipang krimen. Ngunit patuloy na sinasabi ni Tej na hindi pa niya nakilala ang babaeng ito, ngunit kumbinsido ang mga pulis na ginahasa at pinatay niya ito. Iniisip niya na malapit na siyang lumabas at mas nag-aalala tungkol sa kanyang mga halaman sa flower shop. Pero sa paghusga sa ugali ng pulis, 100% silang sigurado na siya ang pumatay. Inilabas pa nila ang kanyang pangalan sa media na si Suji. Ang kanyang kasintahan ay maliwanag na nalulungkot kapag nabasa niya ang balita kinabukasan. Nakuha ng kanyang malalapit na kaibigan ang pahintulot na bisitahin si Tej. Tuwang-tuwa siyang makita ang mga ito at hinihiling lang sa kanila na alagaan ang kanyang mga halaman, ngunit sinabi nila sa kanya ang mga bagay na nakakabaliw sa labas. Lahat ng kanyang personal na impormasyon ay nalik online sa kanyang flower shop. Ang ilang mga baliw na tao ay nag-spray ng mga nakapout na mensahe sa mga dingding. Tinatawag siyang isang mamamatay tao na karapat-dapat na mamatay. Si Taejong ay patuloy na nagsusumamo sa kanyang kawalang kasalanan, ngunit hindi nakinig ang jerk detective. Hinihiling niya na magbigay ng alibay si Taejong kung gusto niyang palayain. Ang media ay nasa buong kwento, pinag-aaralan ang kanyang inaakalang kriminal na isip na parang kilala nila siya o kung ano. Nagpasya si Suji na pansamantalang isara ang flower shop at maghanap ng abogado na tutulong kay Taejong kapag binisita siya nito. Humihingi ng paumanhin si Taejong sa pagdaan sa kanya ng napakaraming problema, ngunit pagkatapos ay talagang nagsimulang pagdudahan siya ni Suji. Natigilan si Tej. Maluhaluhang nanunumpa na hindi niya talaga ginawa ang krimen. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Suji, nangako na gagawin niya ang lahat para matulungan siya. Sinabi ng abogado na ang pinakamahusay na paraan upang linisin ang pangalan ni Taejong ay upang patunayan na may iba siyang ginagawa sa oras na namatay ang biktima. Ang problema ay ang eksaktong oras ng kamatayan ay hindi pa natutukoy. Ang pagpapatunay sa bawat detalye ng mga aktibidad ni Taejong sa loob ng 2 buong araw ay halos imposible, ngunit itinuro ni Suji na si Tej ay isang workaholic. Marahil ay makakahanap sila ng ilang uri ng ebidensya sa kanyang walang humpay na schedule, kaya nagsimula silang tumawag sa paligid. Sinusubukang kunin ang kanyang kasaysayan ng paghahatid at tanungin si Taejong kung ano ang naaalala niya. Sa kabutihang palad, iniingatan niya ang kanyang mga resibo sa paghahatid sa bahay. Naghiwalay sila at pumunta sa bawat lokasyon para humingi ng impormasyon. Dahil si Taejong ay isang mabait, matulungin na tao, halos lahat ay sumasang-ayon na maging saksi. May isang yugto ng panahon kung saan hindi sila makahanap ng saksi, ngunit nakakahanap sila ng surveillance video na kumukuha sa kanya. Sa wakas, nakakakuha sila ng sapat na katibayan upang isaalang-alang ang buong schedule ni Taejong para sa 2 araw na iyon. Ngayon napagtanto nila kung gaano kabaliw ang hirap ni Taejong. Hindi siya tumitigil. Kumpiyansa ang abogado na tiyak na mapapawalang sala si Tej. Tuwang-tuwa silang lahat. Sa araw ng paglilitis, ipinakita ng abogado ang katibayan ng meticulously documented schedule ni Taejong. Rock solid ang alibay. Hindi maaaring magkaroon ng panahon si Tej para gawin ang krimen. Tila naging maayos ang lahat nang biglang mag-counter ang prosecutor. Itinuturo ng tagayusig na ang mga tala ay nagpapakita na si Taejong ay naghatid sa tirahan ng biktima mula sa oras na siya ay dumating hanggang sa oras na siya ay umalis. Isang kabuuang 7 minuto ang lumipas. Ngunit ang kanyang apartment ay nasa 3 palapag lamang. Hindi ito dapat tumagal ng 7 minuto upang makapaghatid. Naalala ni Taejong ang araw na iyon at ipinaliwanag niya na napansin niyang nalanta ang piraso ng halamang lili dahil nasa maling lugar ito. Kaya inilipat niya ito sa lilam, nagdagdag ng ilang nutrients, at nag-iwan ng tala. Kaya naman nagtagal. Susunod, ipinakita ng tagayusig ang isang video ni Taejong na humihila ng malite sa isang burol.
Ipinaliwanag ni Taejong na humingi ng tulong sa kanya ang isang matandang babae. Ngunit ang kamera ay hindi nagpapakita sa kanya. Lumalabas na ang malita ay kapareho ng ginamit ng killer para itapon ang bangkay ng biktima, bagamat walang ibang kamera ang nakahuli sa kanya na bitbit ang malita. Ipinapangatuwiran ng tagayusig na kilala niya ng husto ang lugar at alam niya ang mga blind spot sa sistema ng pagsubaybay. Pagkatapos ay tinanong ng tagayusig kung bakit dala niya ang video ng surveillance ng cellphone ng biktima mula sa isang convenience store, ipinapakita niyang hawak niya ito. Ikinwento niya kung paano niya natagpuan ang telepono at ibinalik ito sa may-ari nito. Itinuro ng tagayusig na ang drop-off point ay ilang dosenang yarda lamang mula sa kung saan itinapon ang bangkay. Gayunpaman, hindi pa nakilala ni Taejong ng personal ang may-ari ng telepono. Ito ay talagang mahirap ipaliwanag. Sa wakas, ibinunyag ng tagayusig na eksaktong tumugma ang mga GPS coordinates ng telepono ng biktima sa mga galaw ni Taejong. Ang sabi ng Paiskal ay halata. Buong araw na hawak ni Taejong ang telepono ng biktima, hindi lang simula noong natagpuan niya ito. Natigilan si Taejong, hindi maipagtanggol ang sarili. Sa wakas, ipinakita ng tagayusig ang mga larawan ng pinangyarihan ng krimen. Pinaghiwa-hiwalay ang biktima sa banyo ng isang abandonadong apartment sa kabilang palapag sa parehong gusali. Kinilabutan si Suji nang makita niya ang katugmang bracelet ni Taejong sa eksena. Lumabas sa autopsy ang semilya ng pumatay sa loob ng biktima at ang semilya ay kay Tej. Iginiit din ng tagayusig na walang piraso ng halamang lili na binanggit ni Taejong sa puntong ito. Walang paraan si Taejong para ipagtanggol ang sarili. Mukha siyang bagsak na talo kinabukasan. Binisita ni Suji si Taejong at sinabihan siyang sumuko na ang abogado nang tanungin niya kung nasaan ang kanyang bracelet. Natarante si Tej at hindi niya alam kung kailan niya ito nawala. Hindi na siya pinaniwalaan ni Suji at pinayuhan siyang umamin ng guilty para sa pinababang sentensya. Sinabi niya sa kanya na hindi siya makapaghintay magpakailanman, na nagpapahiwatig na sa tingin niya ay hindi siya nagkakahalaga ng paghihintay. Sa kabila ng desperadong pakiusap ni Taejong na inosente, tinanggal niya ang sarili niyang pulseres at ibinalik ang kanyang pagtatapos. Ang relasyon sa sandaling iyon, si Taejong ay heartbroken at hindi makapagsalita. Pagkalipas ng ilang araw, hinatulan si Taejong at ipinakulong. Itinuro siya ng tiktik sa pinuno ng gang sa bilangguan at may ibinulong sa kanyang tainga na malinaw na nag-aayos. Parang isang masamang panaginip ang lahat. Mahigpit na binabantayan ang kulungang ito. Ang mga bilanggo ay nakahost na parang mga hayop at regular na sinusuri kung may kontrabando sa kanilang mga bibig. Para kay Tej, ang lugar na ito ay impyerno sa lupa. Kinabukasan, isang pampublikong tagapagtanggol na si Sak ang aktibong humiling na makipagkita kay Tej. Inamin ng abogado na hindi siya magaling na abogado, ngunit may hindi bagay sa kasong ito. Ang lahat ng iba pang mga sospek ay pinasyahan mula sa simula, at lahat ng nasa sakdal ay maayos na nakaayos na parang may sumulat ng script ng maaga. Si Ung ay desperado na humingi ng tulong kay Sak. Isinusumpa niya na hindi niya nakilala ang biktima, pati na ang pananakit sa kanya. Hiniling ni Sak kay Ung na isalaysay ang bawat detalye. Biglang naalala ni Taejong na sa panahon ng paglilitis ay sinabi nilang may nakitang bracelet sa pinangyarihan, ngunit iginiit niya na hindi kanya ang bracelet dahil hindi pa siya nakapunta roon. Nahulog siguro ang bracelet niya sa kinaroroonan ng kapatid niyang si Taejin noong araw na dumaan siya para umidlip. Sinabi ng abogado na ang detalyeng ito ay maaaring magbukas ng bagong paraan ng pagsisiyasat. Tinanong niya kay Taejong ang address ni Taejin at sinabihan siyang huwag sabihin sa sino mang tinitingnan nila ang kaso. Sa kanyang ikalawang araw sa bilangguan, si Taejong ay kinaladkad sa pinuno ng gang na si Diso. Habang pumikit ang mga gwardya, nagbanta ang DSU na putulin ang kanyang mga kamay at gamitin ang mga ito bilang bola ng soccer. Tinanong niya si Taejong kung nahihiya siya sa panggagahasa sa isang batang babae, paghiwa-hiwalay sa kanya, at pagtapon sa katawan nito sa ilog. Sabi ni Taejong nanginginig na hindi niya ginawa, ngunit walang naniniwala sa kanya. Sa kabutihang palad, may dumaan na gwardya at pansamantalang naligtas sa kabila ng pananakot. Napakagatlabi si Taejong at tiniis ang lahat. Inilalagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa tagapagtanggol ng publiko na tumutulong sa kanya na makatakas dito. Impyerno sa kulungan na ito. Ang DSU ang amo, na kilala bilang punong guro. Nangikil siya ng pera sa ibang mga preso. Ang sino mang hindi sapat na nagbabayad ay binubugbog. Sa oras ng tanghalian, dalawang bilanggo na nakaupo sa iisang mesa ang nagsabi kay Taejong tungkol sa kanya. Napakayaman pala ng DSU. Kaya't kahit na nakatanggap siya ng habang buhay na sentensya, binawasan ito ng 12 taon. Lalo na't,
Kinasusuklaman niya ang mga taong gumagawa ng panggagahasa at pagpatay dahil ang kanyang kapatid na babae ay pinatay sa parehong paraan para sa mga pumunta dito para sa krimen na ito, ang lugar na ito ay magiging impyerno. Nag-aalok ang isa sa mga bilanggo na tulungan si Taejong, ngunit kaagad pagkatapos niyang hilahin si Taejong sa banyo kung saan naghihintay ang kanyang mga kasabwat. Ang mga lalaking ito ay bakla at si Taejong ay sexual na inaatake. Bago pa man maproseso ni Taejong ang trauma, nakatanggap siya ng isa pang mapangwasak na dagok. Ang abogadong si Sangray, dumating na may balitang binawian ng buhay ang kanyang kapatid. Masyadong mabigat ang lahat at tuluyang nasira si Jung sa gabing iyon. Nagpasya siyang samahan ang kanyang kapatid sa paraang pinili ni TJ sa isang nahihibang ulap. Naalala ni Tej ang pakikipag-usap kay TJ tungkol sa kung paano iligtas ang isang lantang halaman. Pagkatapos ay biglang sumigaw si Tay na nagtatanong kung bakit gugustuhin ni Tej na mamatay kapag binuhay niya ang napakaraming bagay. Nagulat na gising, natagpuan ni Taejong ang kanyang sarili na nakatali sa isang hospital bed na buhay, ngunit nakulong sa isang buhay na bangungot. Tinuturok nila si Taejong ng mga gamot na pampakalma. 3 beses na pala niyang tinapos ang kanyang buhay sa nakaraan. Ilang araw. Pagkatapos nito, umaatres si Tej sa kanyang sarili na naging parang multo. Regular pa ring bumibisita ang mga kaibigan niya sa loob ng mahigit 1 taon pero lagi niyang tinatanggihan silang makita. Isang araw, dinala si Tej sa isang relihiyosong serbisyo sa bilangguan, nakita siyang nakaupo roon, walang buhay na tagapaglingkod sa altar, bata, may sakit, nagmamadaling lumapit sa kanya at binigyan siya ng pastry. Napansin ni Taejong na ang 6 na pulso ni Jung ay natatakpan ng parehong mga uri ng mga peklat na ginawa sa sarili gaya ng sa kanya. Sinabi ni Jung Six na 15 taon na siyang naging altar server sa simbahang ito, ngunit hindi pa rin siya masanay sa mga metal na kama, bakal na pinto, barbed wire na bakod, at malamig na semento na tinatawag nilang sahig. Una, sobrang galit at miserable ako kaya hindi ako makahinga, sabi niya, pero kailangan kong matutong umangkop para mabuhay. Nang marinig ito ay napaiyak si Taejong na para bang sa wakas ay pinayagan na siyang umiyak ng totoo. Pinayuhan ni Jung Sik si Taejong na panatilihing abala ang sarili. Mag-aral man, mag-ehersisyo, o kung ano pa man ang kaya niyang gawin. Kahit mahirap ang buhay dito, ito ay regalo pa rin ng Diyos at hindi dapat sayangin. Kinukuha ni Taejong ang kanyang payo simula sa pag-aaral ng lahat at pagsikapan ang kanyang pisikal na fitness. Nakahanap din siya ng ilang kapayapaan na nagbabalak sa mga halaman. Sinabi ni Jung Sik na kung patuloy siyang abala sa ganoong paraan araw-araw, ang mga taon na tila hindi mabata ay tahimik na lilipas. Ang mga pambubugbog ay hindi tumitigil, ngunit ang bilang ng mga sit-up, jump rope at pull-up na ginagawa ni Taejong ay patuloy na tumataas. Nagsisimula siyang magsanay sa pakikipaglaban. Kahit na siya ay nakakuha ng isang teknikal na sertipikasyon, isang maliit na piraso ng patunay na siya ay umiiral pa rin ngayon. Napigilan niya ang ilan sa mga suntok ng masasamang loob, ngunit agad namang gumanti ng ilang suntok ang leader ng gang na parang tinamaan siya ng pabigat. Gayunpaman, tila tumaas ng husto ang kakayahan ni TJ na makayanan ang parusa. Ang mga buto na kanyang inihasik ay nagsimulang sumibol ang bilang ng mga teknikal na sertipikasyon. Lumalaki din ang kinikita ni Taejong sa patuloy na paghihikayat mula kay Jake. Masigla si Taejong. Ang kanyang mga suntok ay mas mabilis, mas malakas, at higit sa lahat, hindi na nanginginig. Lumipas ang 5 taon sa isang kisap mata, isang misteryosong tao ang nakatanggap ng tawag sa telepono na humihiling na may ma-frame para sa isang krimen, at nangako siyang aalagaan ito ng malinis at maayos sa isang saradong silid na puno ng daan-daang monitor, na nagpapakita ng mga feed mula sa hindi mabilang na mga kamera, isang bagong target ang napili pabalik sa bilangguan. Nakahanap si Tej ng ilang aliw sa kanyang maliit na hardin ngayon. Ipinakita pa niya ang Warden Chi Huan. Paano alagaan ang isang halaman na nagdurusa sa mga kakulangan sa sustansya dahil sa kakulangan ng sikat ng araw. Nag-aalok si Taejong na tulungan ang halaman ni Chi Huan na maging malusog kung dalhan niya siya ng mas malaking palayok para itanim muli ito sa Jung, pinuri ng sexy Tej, na tinawag siyang isang tunay na doktor ng halaman. Sinabi rin niya na sa bilangguan ang lahat ay nagyayabang tungkol sa kanilang mga kriminal na record tulad ng kanilang mga trepeyo. Umaasa siyang mapanghawakan ni Taejong ang kabutihan sa loob niya. Napansin ni Taejong na kakaiba ang boses ni Jung ngayon. Ito pala ay Jung 6 na araw ng paglabas. Gusto niyang si Taejong ang pumalit sa kanya bilang isang altar server para sa pari. Nang tanungin ni Taejong kung bakit siya naging napakabait sa kanya, sinabi ni Jung Sik na gusto lang niyang tiyakin na siya ay mabubuhay. Masaya si Taejong para sa kanya, ngunit nadudurog ang kanyang puso nang malaman niyang malulungkot siya sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan.
Habang papalabas ng gate si Jung-sik, tinawag ni Taejung ang kanyang pangalan at lubos na nagpapasalamat si boss sa lahat ng sinasabi niya. Pinagmamasdan niya ito hanggang sa mawala ang kanyang figure sa likod ng bakal na tarangkahan. Pagkalipas ng ilang araw, isang bagong bilanggo ang binugbog ng husto. Nakatingin sa kanya, nakita ni Taejung ang kanyang sarili mula sa nakalipas na mga taon sa araw na iyon. Dinala ng warden ang bagong bilanggo para sa pag-amin, ngunit ang kwento ng bagong bilanggo ay nabigla kay Tej, Jinhan, na may mga detalyeng halos kapareho ng kaso ni Taejung, isang nahulog na cellphone, isang babaeng nangangako ng 300,000, isa kung ihahatid niya ito sa isang meeting point. Ni-record ng mga security camera ang lahat at ginagamit ang video para akusahan siya. Natagpuan din ng pulisya ang mga gamit at fingerprint ni Jinhan sa pinangyarihan. Isang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Nakipag-ugnayan din sa kanya ang parehong abogadong si Sak. Kinabukasan, natanggap ni Jinhan ang balita na kitilin ng kanyang ina ang kanyang sariling buhay. Hindi pala naniniwala si Jinhan na nagpakamatay ang kanyang ina dahil lagi nitong sinasabi, hindi maliligtas ang sinumang kumitil ng sariling buhay. Sigurado siyang pinatay nila siya. Si Taejung, na nabigla sa realisasyon, ay nananatiling gising magdamag. Kinaumagahan, si Jinhan ay natagpo ang patay sa kanyang selda, ang kanyang bibig ay puno ng mga pahina mula sa Biblia. Hindi na kaya, nagpanggap si Taejung na may bagong ebidensya at hiniling na makita ang abogadong si Sak. Nang magtanong si Taejung tungkol sa kaso ni Jinhan, kung talagang sinusubukan niyang tumulong, nagiging umiiwas ang SRA, na napagtantong walang bagong ebidensya. Nagiging malamig ang kilos ni Sak. Sinugod siya ni Taejung sabay hawak sa kanyang lalamunan, sino ang pumatay sa aking kapatid. Tumayo si SRA at ngumisi. Kahit na ang lahat ay isang bitag, wala kang magagawa tungkol dito. Namatay ang kapatid mo dahil sayo. Pinatay mo ang kapatid ko. Oo, pinatay ko siya, sagot ni Sak. Sumusumpa ako sa Diyos. Balang araw, papatayin kita mula sa loob ng kulungang ito. Tumawa si Sak, bakit hindi ka sumulat ng suicide note at magpakamatay? Baka ma-reinvestigate ang kaso mo. Paglabas ng kulungan ay agad na tinawagan ni SRA ang kanyang amo na si Johan. May maluwag na dulo na. Kailangan linisin kaagad sa gabing iyon. Hiniling ni Taejung na makita ang pari. Hindi raw niya may pagpapatuloy ang pagiging altar server. Nang tanungin ng pari kung bakit sumagot si Tej ng mga salita, minsang nagsalita si Jung-sik. Dapat isipin ko na patay na ako. At ang natitirang mga araw ay regalo mula sa Diyos at sa kanyang puso. Itinuturing niyang pagkakataon ng Reg Along iyon para ipaghiganti ang kanyang kapatid. Naikuyom niya ang kanyang kamao at binunot ang isang tornilyo mula sa kahoy na panel. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang kamay, ngunit kung ikukumpara sa sakit sa kanyang puso, ang sugat ay wala. Sa isang auction, isang sculpture number 73 ng isang kilalang iskultor ang banibid na umabot sa 2 bilyon. 2 bidder na lang ang nananatiling chairmanship at isang misteryosong online bidder number 56. Ang number 56 ay patuloy na nagbibid ng mas mataas. Habang si Chairman Shin ay nakikitang stress ngunit patuloy na sumusunod sa 4 na bilyon, humihingi siya ng isang iPost upang isaalang-alang. Tumawag siya ng isang tao at nagtanong kung maaari siyang mag-alok ng ibang bagay na may malinaw na halaga. Ang tawag pala niya ay ang misteryosong bidder number 56. Tinanong siya ni number 56 kung magkano ang buhay ng kanyang anak at iginiit na dapat niyang ibigay ang eskultura o tatanggi siyang tanggapin ang komisyon. Nag-aatubili na bumalik si Chairman Shin sa auction at itinaas ang bid sa 4 na bilyon. Pagkatapos ay itinaas muli ng numero 56 ito sa 4.5 bilyon at pagkatapos ay 5.5 bilyon. Namumula si Shin at pakiramdam niya ay malapit na siyang ma-stroke, ngunit kalaunan ay kinagat niya ang bala at itinaas ito sa 6 na bilyon. Nang makita na siya ay nasa kanyang breaking point number na 56 na milya at nagpas siyang huminto sa 6 na bilyon, kahit na para sa isang mayamang chairman, iyon ay isang malaking halaga ng pera. Lumalabas na ang misteryosong bidder, number 56 ay si Johan na dalubhasa sa pag-frame ng mga tao para protektahan ang mayayamang piling tao. Sa araw ding iyon, ang iskultura bilang 73 ay inihatid kay Johan. Sa loob ng kanyang bahay ay hindi mabilang ang mga katulad na eskultura. Tinawagan niya si Chairman Shin upang ipaalam sa kanya na ang taong napunta sa bilangguan sa lugar ng kanyang anak ay patay na. Sinabi niya na ang lalaki ay naglagay ng Biblia sa kanyang bibig, kaya ang kanyang anak ay ganap na malinis na ngayon. Bukod sa framing service, si Johan ay chairman din ng isang construction company. Tinawag ng abogadong si Sangre si Johan para iulat na nasira ang eskultura. Kung ito ay nasira, kailangan itong itapon, sabi ni Johan. Agad niyang tinawagan ang kanyang doktor.
henchman para bigyan siya ng utos. Kasabay nito, katatapos lang ng doktor sa pagharap sa isang bangkay. Samantala, ang DSU gang ay nagbanta na muling bugbugin si Taejong, ngunit sa pagkakataong ito ay sinabi niyang wala siya sa mood. Tumawa ang DSU at inutusan si Taejong na maging punching bag para sanayin ng matabang lalaki, ngunit hindi na siya sumunod sa pagkakataong ito na gumanti sa halip ay sinaktan sila ng paulit-ulit. Ang isa sa kanila ay hindi inaasahang umatake. Nagiging sanhi ng labis na pagdugo ni Taejong. Nababaliw siyang hinahampas ang ulo ng lalaki ng paulit-ulit pagkatapos ay pinatumba ang isa at pagkatapos ay isa pang aalis. Natigilan at hindi nakaimik ang leader ng gang. Binabalaan sila ni Taejong na huwag na siyang hawakan muli. Ang 6 na anak na babae ni Jong ay bumisita sa electronic store ng kanyang ama nang hindi man lang siya binabati. Siya ay humihit-hit ng sigarilyo, kumukuha ng pera mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay hinahalongkat ang perang itinatago niya sa ilalim ng nakapaso. She sneezed when she see a photo of him with Ung in prison. Sa palagay mo ang pagdarasal sa bilangguan ay nagdudulot sa iyo ng kapatawaran. Si Jung ay walang magawa sa kanyang suwail na anak na babae na humihingi lamang ng pera para makabili ng kimba. Habang tinatago niya ang pera, ay pinasok ito ng pari. Dumating pala siya para iulat na ibinalik sa kanya ni Taejong ang Biblia. Samantala, galit pa rin ang DSU sa pagpapahiya ni Taeho nang marinig ng isa pang preso ang pagtalakay sa insidente. Nawala ito at natalo siya. Walang kwenta. Isang may tato na lalaki ang lumitaw at nanunuya. Diso. Dati pala siyang nasa kulungang ito at koga ng Diso. Saktong dumating ang warden at naghiwa-hiwalay ang lahat. Sinabihan ng warden ang DSU na makipagkita sa superintendent. Pinipilit ng superintendent ang DSU na mag-organisa ng mga fight club para kumita siya sa pagtaya. Alam ng superintendent na gustong harapin ng DSU si Taejong at sinabihan siyang huminto. Ito ay isang sensitibong oras dahil nagkaroon lamang ng pagpapakamatay. Kung ang ibang tao ay namatay, siya ay dinidisiplina. Kapalit ng mga pasyente ni Daek-suk, inilagay niya ang 2 mayayamang economic offenders sa selda ni Daek-suk na nagbibigay sa kanya ng sapat na pagkakataon para sa pangangikil. Bumisita si Jung-sek kay Taejong at nagtanong kung may mali, sa takot na may iniisip siyang gumawa muli ng kalokohan, iginiit ni Taejong na ayos lang siya, ngunit matagal na niyang tinitingnan ang mga halaman dito. May gusto siyang makitang iba. Hindi ko ginawa ang krimen at aalis ako dito. Samantala, sa kabila ng pangako sa superintendent, magtitiis siya. Palihim na inuutusan ng DSU ang kanyang mga kampo na harapin si Tae-joan. Nang gabing iyon, pinaplano ni Tej ang kanyang pagtakas. Una, kailangan niya ng mga normal na damit para maghalo at sa susunod ay kailangan niya ng mga susi. Ang shift ng guard ay 3:30 AM na kung saan kailangan niyang kumilos. Ang Zone B ay may pintuan na patungo sa labas. Ang tanging paraan upang makarating sa Zone B nang hindi natukoy ay sa pamamagitan ng sistema ng bentilasyon. Ang mga oras ng pagbisita ay magtatapos sa 4 PM nang dumating ang food truck, kailangan niyang lumabas bago iyon. Ang underling ni D ay inilipat sa Tej cell sa hating gabi. Sa pag-iisip ay mahimbing na natutulog si Tej. Naglabas siya ng kutsilyo para tapusin siya, ngunit hinihintay siya ni Tej. Ang taong ito ay magaling lamang sa snake attacks at hindi katugma kay Tej. Buti na lang may armas siya kaya medyo nahirapan si Tej. Kinaumagahan, mahinahong naglakad si Tej para mag-roll call nang walang gasgas sa kanya. Galit na galit ang DSU, nanlilisik sa kanya na may intensyong pumatay. Alam ni Taejong na para sumulong, kailangan niyang alisin muna ang balakid na ito sa oras ng tanghalian. Sinadya niyang umupo sa katapat na mesa ng pag-provoke ni Scarface sa kanya hanggang sa mawala ito at sinimulang sunkoken si Taejong ng paulit-ulit. Ngunit hindi lumalaban si Taejong nang magpakita ang warden. Alam ni Tej na inalagaan niya ang balakid. Kinabukasan, binisita ni Chi-Huan ang hardin at ibinalita na ipinadala si Okso sa solitary confinement. Inabot niya ang green floral foam na pinahanap niya. Nagsinungaling si Ung, sinabing kailangan niya ito upang palamutihan ang kapilya, ngunit ginamit niya ito sa ibang layunin ngayon. Mahusay na pinalitan ni Taejong ang isang bilanggo na nakatalagang maglinis sa Zone B at madaling makuha ang susi sa gate ng Zone B. Pagkatapos ay itinatak niya ang susi gamit ang floral foam na nakatago sa isang palayok ng halaman. Kasabay nito, ang Ministry ng Hustisya ay nagpadala ng isang doktor upang bakunahan ang mga bilanggo na walang iba kundi ang kay Johan, si Dr. Henchman. Iniskan niya ang listahan at huminto sa numero ni Taejong na tahimik na naghihiwalay ng isang vial ng gamot at inilagay ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos ng tanghalian, lahat ay tinawag para sa pagbabakuna habang si Tej ay nag-aalok na tulungan ang isang gwardya na ayusin ang kanyang sasakyan.
Ito ang perpektong pagkakataon para sa kanya upang putulin ang susi. Sa sandaling iyon, ang gwardya ay bumalik ng mas maaga kaysa sa inaasahan, na nagdadala sa kanya ng isang pastry bilang pasasalamat. Nang makitang nagtatrabaho si Tejjung, siniyasat niya ito. Nagawa ni Tejjung na magpanggap na may inaayos siya, kaya walang pinaghihinalaan ang gwardya, ngunit hinihiling pa rin niyang hanapin ayon sa pamamaraan. Sa kabutihang palad, mabilis na naipasok ni Ung ang susi sa pastry bag. Sa pagbabalik, hinaranggan siya ng gang ni Kung Chase. Gusto siyang i-recruit ni Kai sa kanyang gang dahil si Tej lang sa kulungan ang naglakas loob na manindigan kay Scarface. Talagang tumanggi si Taejong, at bahagyang napahiya si Kai, ngunit sinabi pa rin sa kanya na pag-isipan ito. Sa totoo lang, nakatutok si Taejong sa pagtakas at walang interes na sumali sa anumang paksayon. Sinabi sa kanya ni Jung-sik na ang kanyang plano sa pagtakas ay imposibleng makalabas. Kailangan niyang dumaan sa 3 tarangkahan na may mga tore ng bantay at mga armadong gwardya. Hindi ito kasing simple ng pag-akyat sa ilang pader, ngunit walang plano si Taejong na umakyat sa anumang pader. Lalabas siya sa front gate pabalik sa kanyang selda. Nakita niya ang superintendent na naghihintay sa kanya. May malaking laban daw bukas, at lahat ng pera niya ay itinaya niya sa kanya. Nag-aalala siya na maapektuhan ng bakuna ang kanyang tibay, kaya nagtalaga siya ng ibang tao na magpabakuna sa kanyang lugar. Narinig ng doktor ang tamang code para kay Tej at kinuha ang espesyal na vial mula sa kanyang bulsa, ngunit pagkatapos ay napansin na ang mukha ay hindi tumutugma sa susunod na araw sa eksaktong 3 p.m. Dumating ang superintendent upang paalalahanan si Taejong na pumunta sa arena ng walang ibang pagpipilian. Mabilis siyang nagpakawala ng 3 suntok na nagpabagsak sa kanyang kalaban. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang selda upang simulan ang kanyang plano. Ngunit sa pagbukas ng pinto, nakita niyang naghihintay ang doktor at si Chi Huan. Taejong, oras mo na para sa bakuna. Sinabi ni Chi Huan na ang oras ay 3:27 p.m. ang kanyang puso ay tumitibok. Inilabas ng doktor ang espesyal na inihandang vial at direktang iniiniksyon sa kanyang braso. Itinurok ng doktor ang bakuna sa braso ni TJ. Pero lason talaga. Balisang nakatingin si Taejong sa orasan dahil kalahating oras na lang bago ang nakatakdang pagkikita nila ni Jake. Nang umalis ang doktor ay tahimik na inilagay ni Taejong ang tornilyo at ang susi sa kanyang bulsa. Una, ginagamit niya ang tornilyo upang i-short circuit ang sistema ng security camera habang tumatakbo ang opisyal upang suriin ito. Pumapasok siya at ninakaw ang security pass, nagkukunwaring naglilinis. Madali niyang lokohin ang guard. Susunod, pumunta siya sa storage room upang magpalit ng damit na sibilyan, pagkatapos ay isuot muli ang kanyang uniforme sa bilangguan. Pagdating sa gate sa Zone B, muntik na siyang mahuli ng guard at kailangan niyang magtago sa isang storage room. Sa kabutihang palad, ang gwardya ay nag-check lamang at hindi siya nakita. Bago siya makahinga, nagsimulang magkabisa ang lason. Biglang nakaramdam ng pagkahilo at pagkahilo si Taejong, ngunit tumatakbo na ang oras, kaya pinilit niyang lumabas. Naghihintay si Jung-sik na tumitibok ang kanyang puso sa pag-aalala. Hindi niya alam kung seryoso o nagbibiro si Taejong. Nag-aalala siya kung lalabas siya at nag-aalala kung hindi niya malalampasan ang mga gwardya. Pinili ni Taejong ang ventilation duct patungo sa Zone B. Hinubad niya ang kanyang mga damit sa bilangguan at umakyat sa vent, ngunit ang ingay na ginagawa niya habang gumagalaw ay nakakaakit ng atensyon ng supervisor. Buti na lang at akala niya ay dagalang ito at ilang beses itong tinutusok sa kahinayaan. Pauwi na si Warden Chiwa nang makita niyang may sakit si Jung. Nakilala siya, huminto siya para kumustahin. Napilitan si Jung-sik na magsinungaling na nagsasabing banibisita niya ang pamilya, ngunit lampas na ito sa mga oras ng pagbisita. Nag-aalok si Chi-hwa na ihatid siya sa loob. Ngunit tumanggi si Jung-sik na nagsasabing babalik siya bukas. Naabot ni Taejong ang Zone B, ngunit lalong nahihilo ang kanyang ulo. Nanlalabo ang kanyang paningin, at ang kanyang puso ay tumitibok pa rin. Pinilit niyang kalagkarin ang sarili patungo sa tanggapan ng serbisyong sibil kung saan dapat niyang makilala si Jung-sik. May 3 minuto na lang bago ang oras ng pagsasara. Pagkaupo pa lang niya, marahan niyang binutis ang bag ng pagkain ng bisita. Ang nilalaman ay dumb alloy kung saan-saan, na nagiging sanhi ng pag-aagawan ng lahat upang kunin ang mga ito, sinasamantala ang kaguluhan. Dumaan si Taejong sa harap ng pinto at nakalabas ito, ngunit sa mismong sandaling iyon, ganap na nabisa ang lason at bumagsak si Taejong. Samantala, si Johan ay idly nanunood ng Formula 1 test race sa isang higanting screen. Humikab siya at tinanong ang kinauukulan kung maaari niyang ilabas ang balat ng saging kaya nagsasalpukan ang mga sasakyan at nagliyab.
Para masaya, iniisip ng tao na nagbibiro siya, pero sabi ni Johan, seryoso, hindi ako nagbibiro. Kakatapos lang ng karera. Ang koponan, ang mga sponsor ni Johan ay nanalo. Maging ang pagtatakda ng bagong record, hindi natutuwa si Johan. Nakakatamad ang manalo ng walang aksidente. Totoong sinabi ng kinauukulan na magiging delikado ito sa buhay ng driver. Pagkatapos ay putulin ang sponsorship. Sabi ni Johan, wala akong interes sa mga taong marunong lang magmaneho ng ligtas pauwi. Maingat niyang tinipon ng isang higanting modelo ng Lego na pumasok ang yaya ni Johan at tinanong siya kung ano ang kanyang ginagawa. Masaya yon. May ibinulong siya sa tenga niya at pareho silang humagalpak ng tawa. Inutusan siya ni Johan na gumawa ng listahan ng mga kliyenteng nauugnay sa Ministry of Justice. Kinabukasan, ang Ministry ng Hustisya Corps, kasama ang Direktor General ng Correctional Bureau, ay personal na nag-escort kay Johan sa bilangguan. Sinabihan ng direktor na may buhok na kulay abo ang direktor ng bilangguan na gawin ang anumang mga tagubili na ibibigay sa kanya ni Johan. Sabi ni Johan, hindi siya close sa Director General, pero kilala niya ang nag-appoint sa kanya, pero hindi lang iyon. Alam ni Johan ang kahinaan ng direktor ng bilangguan. Gumamit siya ng pampublikong pondo upang mamuhunan sa cryptocurrency at na-scam. Iminungkahi ni Johan ang isang voluntaryong proyektong pangkapaligiran sa abandonadong pabrika. At inihagis ang isang bag ng mga gintong bar na nagkakahalaga ng 200 milyon bawat isa sa harap niya na nangangako ng 5 karagdagang pakete kung magiging maayos ang lahat. Napakalinaw ng kanyang kahilingan na payagan ang mga bilanggo na lumabas at magsagawa ng community service. Ang mga napiling bilanggo ay dapat na marahas na mga kriminal at mga mamamatay tao na nakagawa ng pagnanakaw. Kung walang sapat na tao, maaari niyang piliin ang sinumang makakainis sa kanya nang hindi nag-iisip. Agad namang sumang-ayon ang direktor ng bilangguan. Nakaupo si Chi Juan sa harap ng surveillance monitor. Pagsusuri sa recording. Malinaw ang bawat eksena. Isinara ni Tej ang kamera. Ninanakaw ang access card at lumusot sa pasilyo na parang multo, hindi mapakali. Si Chi Juan ay umakyat sa ventilation duct na sinusundan ng bawat seksyon ng rutang dinaanan ni Tej. Sa huli, mapapabuntong hininga na lang siya na may halong paghanga. Casual lang siyang naglalakad sa main gate. Ngunit nabigo ang planong pagtakas ni Taejong. Natagpuan siya ng pari at dinala sa infirmary. Inanunsyo ng doktor na si Taejong ay may malaking halaga ng lason ng daga sa kanyang dugo. Buti na lang at naging antidote ang vitamin K3 na nainom niya kanina na nagligtas sa kanya sa tiyak na kamatayan. Ganun pa man, patuloy na nagsusuka si Taejong na pagod ang kanyang katawan. Bumisita si Gi-Huan kay Taejong. Nagkukunwaring walang alam at malabo lamang na binabanggit ang mga chismis na kumakalat sa buong kulungan. May nagsasabi na si Tej ay nagpaplanong tumakas. Sinasabi ng iba na nawalan siya ng malay dahil sa hindi sinasadyang pagkain ng lason ng daga, ngunit naghinala si Chi Huan na may gustong saktan si Tej dahil hindi siya ang tipong lalasunin ang sarili. Inamin ni Chi Huan na napaka-bold ng plano ni Taejong na tumakas sa harap ng gate at ito talaga ang pinakamahinang punto sa buong sistema. Sinabi niya na maghihintay siya hanggang sa ganap na gumaling si UNG bago magsimula ng investigasyon bago umalis. Hiniling ni Taejong kay Chi Huan na sabihin kay Jung-sik na nagpapasalamat siya sa kanyang muling pagligtas sa kanya. Kinabukasan ng iparating ni Chi Huan ang mensahe, nalito si Jung-sik at hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Taejong. Ang mga bilanggo ay isang boss na lilito kung bakit Taejong ay subukan upang makatakas at uminom ng daga-lason sa parehong oras. Ngunit dapat aminin ng lahat na hindi dapat gawing trifle si Tej sa utos ng direktor ng bilangguan na palayain ang DSU mula sa solitary confinement. Maliwanag, idinagdag lang siya sa listahan ng proyekto ng komunidad ni Johan sa sandaling lumabas siya. Kinaladkad ni Diso ang kanyang mga kampan para hanapin si Tej nang walang babala. Inutusan niya ang mga ito na sumugod at saksakin siya ng paulit-ulit, ngunit sa ilalim ng kumot ay mga kahon lamang. Nagawa ni Taeho na makatakas sa kisame. Tumalon siya pababa, bumaba ng dalawa at pinasuko ang Buscot guy. Ngunit ang lason sa kanyang katawan ay lumalabo ang kanyang paningin. Sinasamantala ng iba pang grupo ang pagkakataon na saksakin siya ng paulit-ulit. Sinubukan ni Taejong na kumapit, ngunit nakakuha ng isa pang kutsilyo sa balikat. Samantala, sa isang saradong meeting room, inanunsyo ng direktor ng bilangguan ang proyektong maglabas ng mga bilanggo para lumahok sa mga aktibidad ng komunidad. Pagkatapos ay itinapon niya ang isang tumpok ng pera sa mesa, na nag-aanunsyo na ang sinumang lalahok ay makakakuha ng 5 stack at higit pa. Kapag tapos na ang trabaho, kinukuha muna ng superintendent ang pera, ang iba ay sumusunod, inaagaw ang kanilang bahagi. Sa oras na ito, may natuklasan si Chi Huan na kakaiba sa infirmary,
ngunit hinarang siya ng gang ni Jisoo sa labas, handang harapin siya kahit na ang ibig sabihin nito ay mas mahabang pangungusap. Si Chi-Huan ay napilitang umalis at nagbigay ng alerto. Paghiling sa quick response team na makarating sa pagbuo ng 4. Kaagad sa loob ni Taejong ay nakikipaglaban pa rin sa gang ni Jisoo mag-isa. Ang lason ay unti-unting nagpapahina sa kanya, ngunit siya ay patuloy na nakikipaglaban sa lahat ng kanyang mga instinct sa kaligtasan. Sa wakas, nagawa ni Taejong na talunin ang mas maliliit na fries, na iwan lamang ang pinuno ng gang na si Jisoo. Napuno pa rin ng enerhiya na sinasamantala ang kapabayaan ni Taejong. Diretso siyang sinaksak ng isang malakas na suntok. Sa oras na ito, si Hio, Juan at ang koponan ay dumating sa labas, ngunit hinarangan ng gang sa pinto. Pagkatapos ng isang pakikibaka, isawsaw ang Tej sa sahig, 5 kutsilyo, handang ihatid ang huling suntok. Ngunit sa sandaling iyon, sumambulat si Taejong, nagnakaw ng kutsilyo, at binaligtad ang sitwasyon. Sigaw ng DSU. Saksakin mo ako sa leeg, saksakin mo ako. Ngunit sa huli, hinihiwa lamang ni Taejong ang isang maliit na piraso ng kanyang tainga. Sa sandaling iyon, ang pangkat ng bantay sa buong silid ay napuno ng mga sugatang katawan, ngunit si Tej ay nakatayo pa rin na. Puno ng mga sugat. Makalipas ang ilang linggo, makalipas ang isang araw, muling nakilala ni Tej ang kanyang nakababatang kapatid. Binabalaan siya ni Tej na mag-ingat. Napakadelikado sa labas. Nanunumpa si TJ na hahanapin ang mga taong nanakit sa kanya at bayaran sila. Bago pa siya matapos, tinakpen siya ng bag sa ulo ng 2 gwardya at kinaladkad palayo. Ang DSU ay nagdurusa sa parehong kapalaran. Nagkaroon ng kaguluhan sa buong kulungan. Ang sino mang lumalaban ay binubugbog ng mga batuta. May kabuoang 12 tao ang nakakulong sa isang saradong truck at dinadala sa gabi. Sa listahang iyon ay parehong si Taejong at ang pinuno ng gang na si Jisoo, ang lalaking nang rape pa sa sarili niyang kapatid. Kinaumagahan ng mga bilanggo ay nakasuot ng puting uniforme na may mga numero. Pumasok sa isang abandonadong pabrika sa paligid nila ay 12-dosenang nakamaskara, armadong lalaki, nagbabantay, at sa itaas ay isang flycam. Walang nakakaintindi sa nangyayari hanggang sa lumitaw si Johan mula sa itaas. Pagpapahayag na may kagalakan. Mula sa sandaling ito, magsisimula ang iyong oras. Maligayang pagdating sa Land of Opportunity. Isang taon bago lumabas ang batang Air Duke na si Kong kasama ang isang batang babae at pareho silang bumalik sa kanyang lugar para sa mas maraming inumin. Kung iyon lang, walang problema, ngunit ang lalaking ito ay kumuha ng droga at sa sobrang pagkatulala, hindi sinasadyang napatay siya. Nang medyo huminahon na siya, tumawag siya sa kanyang congressman dad para humingi ng tulong. Nanalo lang ng bid ang Johan's Investment Company para itayo ang National Data Center sa announcement party. Ang ilang opisyal ay bumulong-bulong na ang proyekto ay nagdulot ng pera dahil ang hindi kilalang kumpanyang ito ay wala man lang sa unang listahan ng bidding. Narinig ni Johan na nakatayo sa malapit ang lahat at nagbabala, huwag maliitin ang kumpanyang ito. Madali kaming makakakolekta ng detalyadong impormasyon tungkol sa iyo. Pagkatapos ay ibinunyag niya na siya ang may-ari ng buong kumpanya at ininsulto ang 3 opisyal, na tinawag silang hindi gaanong mahalaga sa kanya. Galit na galit ang isang opisyal, nagbanta na tuturuan siya ng leksyon, hindi niya alam na pinuntirya na siya ni Johan dahil sa pangahas niyang ituro sa kanya. Pagkatapos ng party, aalis na sana ang opisyal ng may hamarang na sasakyan sa daraanan niya. Parang multo ang assassin doctor at pinutol ang hintuturo. Iniuwi ni Johan ang daliri, at ikinabit ito sa isa sa kanyang nakakatakot na eskultura. Tila napakasiyahan sa pagkumpleto ng piraso. Isang baliw na may pera at kapangyarihan. Isang bangungot iyon. Sa sandaling ito, tumawag si Beck na humihiling sa kanya na tulungan ang kanyang anak na makatakas sa kasong pagpatay. Sinabi ni Johan na ang serbisyo ay hindi nagkakahalaga ng pera, ngunit hiniling na bilhan siya ng isang piraso ng sining. Kulang na lang sabihin niya sa kanyang anak na ibabad ang katawan sa maligamgam na tubig at pagkatapos ay siya na ang bahala sa lahat. Pagkababa niya, inutusan ni Johan ang kanyang alipors na burahin ang lahat ng bakas sa pinangyarihan ng krimen. Ang mga makabagong 3D scanner ay nagpadala ng mga larawan ng pinangyarihan ng krimen sa control room. Sinimulan ni Johan pag-aralan ang sitwasyon. Kinaladkad ni Donkey Kong ang katawan ng dalaga papunta sa banyo para magbabad sa maligamgam na tubig. Gaya ng kanyang itinagubilan ay mapipigilan nito ang pulisya na tumpak na matukoy ang oras ng kamatayan. Nagsimulang lumingon si Johan sa hindi mabilang na mga surveillance monitor para maghanap ng scapegoat, at sa kasamaang palad ay napili si Taejong dahil lang sa madalas siyang naghahatid sa gusaling iyon ng gabing iyon. Nang maghahatid si Taejong, palihim siyang sinundan ng isang nakamotorsiklo. Bawat galaw niya ay ipinadala kay Johan. Nalaman ni Johan na palagi siyang abala.
Siya ay may isang nakababatang kapatid na lalaki na may espesyal na pagmamahal sa mga halaman. Mula sa mga katotohanang iyon, gumawa si Johan ng isang plano para i-frame siya kinaumagahan. Sa sandaling sumakay si Taejong sa kanyang scooter upang pumunta sa trabaho, may isang taong may dalang telepono ng biktima na sumunod sa kanya upang lumikha ng ebidensya ng GPS. Ang isa pang grupo ay agad na pumasok sa kanyang bahay doon. Kinuha nila ang kanyang mga fingerprint, nag-install ng mga surveillance camera, at kinuha ang kanyang lumang sapatos. Gumawa sila ng mga guwantes gamit ang kanyang mga fingerprint at ginamit ito upang lumikha ng mga peking bakas sa pinangyarihan ng krimen. Pagkatapos ay sinuot nila ang kanyang sapatos upang lumikha ng mga madugong bakas ng paa. Nang makita ni Johan ang kanyang kasintahan na tumutuloy kay Taejong ng gabing iyon, tuwang-tuwa siya. Kinabukasan, kinuha nila ang kanyang semilya mula sa kondom sa basurahan at itinurok ito sa katawan ng dalaga. Pagkatapos ay natuklasan ni Johan na si Taejong ay nawala ang kanyang pulse eres. Inutusan niya ang kanyang alipors na maghanap ng kapareho at inilagay ito sa pinangyarihan. Pinutol ng doktor ang katawan, inilagay sa malite at niloko si Jung para mahuli siya ng kamera na hinihila ito paakyat sa burol. Inutusan din ni Johan ang kanyang mga tauhan na ilagay sa hagdanan ang nalentang halamang nakapasok, kaya tumigil sandali si Taejong. Ginagawang hindi kumpleto ang kanyang alibay, isang napakadetalyado at maselang plano. Sa huli, hindi nakatakas si Taehoon sa perpektong bitag na iyon. Bumalik sa kasalukuyan. Noong gabi bago dumating ang truck na lula ng 12 preso sa abandonadong pabrika. Itinulak sila ng mga sundalo palabas ng truck at dinala sila sa isang silid. Nang tanggalin nila ang mga hood, nakita nila ang isang marangyang handaan. Hindi gaanong nag-isip ang mga gutom na bilanggo at nagmamadaling nilamon ang pagkain. Si Ganjay lang ang nakapansin kay Johan na nakatingin sa kanila mula sa itaas. Ngunit bago pa man siya makaakyat upang salubungin siya, hinarang siya ng mga gwardya pagkatapos kumain, ang lahat ay naatasan ng isang numerong silid upang makapagpahinga. Natarante silang lahat, hindi alam kung ano ang naghihintay sa kanila ng gabing iyon, tahimik na lumabas si Tej na naghahanap ng paraan para makatakas sa labas. Ang mga gwardya ay armado pa rin at alerto. Matapos umikot at umiwas sa kanila saglit, nakahanap si Taejong ng isang labasan, ngunit nang malapit na siyang makatakas, 3 putok ng baril ang umalangaw-ngaw at hindi mabilang na mga pulang tuldok ang lumitaw sa kanya. Napilitan si Taejong na itaas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko at bumalik. Sinabihan siya ni Johan na sumakay sa kotse upang maihatid niya siya pabalik sa kanyang silid, ngunit si Taejong ay tumalikod at dumiretso sa paglalakad. Hindi galit si Johan, bagkus ay natuwa siya sa kanyang kawalan ng pag-asa. Naririnig ang kanyang tono. Nalaman ni Tej na siya ang nagdala sa kanila dito. Inihayag ni Johan na magkakaroon ng kompetisyon at ang mananalo ay makakatanggap ng isang espesyal na premyo, ngunit hindi niya sinabi kung ano ito. Sa pagtingin sa paraan ng kanilang pagbabantay sa lugar na ito, napilitan si Tej na iwanan ang kanyang pagtatangka sa pagtakas ng gabing iyon. Yung cellmate niya, lumapit sa kanya si Jung Kozis, kinakausap siya na para bang malapit silang magkaibigan. Inaangkin niya na nasa panig ni Taejong pagkatapos makita kung paano siya lumaban at pagkatapos ay nakiusap sa kanya na pumunta sa isang lugar kasama niya. Pagsumpa na hindi niya siya sasaktan, pero dinadala niya talaga siya sa leader ng gang, Diso. Buti na lang kay Diso, hindi tuluyang naputol ang tenga niya at natahi ito pabalik ng doktor. Alam niyang galit ang loob ng lalaking ito. Binasag ni Taejong ang isang bote ng beer na handang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, 2 putok ng baril ang tumunog at binalaan ng mga gwardya ang magkabilang panig na huminto kinabukasan. Umalangaw-ngaw ang malalakas na musika na ikinagulat ng mga bilanggo na nagising. Kailangan nilang isuot ang kanilang mga uniforme at dadalhin sa isang bakanting lugar. Sa sandaling huminto ang musika, ibinalita ni Johan na magsisimula na ang kanilang oras. Ito ay isang racetrack. Ang bawat isa ay magdadala ng isang random na nakatalagang kotse at magkakarera sa isa't isa. Walang mga patakaran. Ang isa sa mga preso ay nagmumura, ano ang larong ito? Pinalaki mo ba kaming parang baka para sa iyong libangan? Ikaw ay delusional. Pagkatapos ay 11 ang liko para lumakad palayo. Malamig na binaril siya ni Johan, pinapante siya sa langit. Ang brutal na pagpapakitang ito ay nabigla sa mga bilanggo. Wala nang nangahas na lumaban pa. Ang isang truck na dumating sa loob ay isang bundok ng pera, at 5 bilyon ang magiging premyong pera para sa mananalo. Ang malaking halaga ng pera ay nagpapaningning sa mga mata ng preso. Patuloy ni Johan. Ang pag-anunsyo na ang mga numero sa kanilang mga uniforme ay tumutugma sa mga garahe na itinalaga sa kanila na magtrabaho sa kanilang mga sasakyan ay nasa loob.
At binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makipagkita sa kanya ng direkta kung mayroon silang anumang mga katanungan. Di nagtagal pagkatapos ng masaganang hangin na si Kong at isa pang lalaki ay dumating sa Kerehon, tinawag nila ang mga malas na tao na pumalit sa kanilang lugar na mga kambing. Ang scapegoat ng isa pang lalaki ay isang bilanggo na nagbuwis ng sariling buhay sa pamamagitan ng paglunok ng mga pahina mula sa Biblia. Ipinagmamalaki ni Kong na mayroon siyang tatlong scapegoat, ibig sabihin, tatlong tao ang napatay ng jerk na ito, at isa sa tatlong malas na kambing ay si Taehon. Ang dalawang ito pala ay inimbitahan ni Johan na panoorin ang karera ng magkasama. Inihayag niya na ito ay hindi isang simpleng karera, ngunit mas katulad ng isang labanan sa himpapawid. Ito ang magiging pinakakatuwaan nila sa mga nakaraang taon. Sa oras na ito, ang mga bilanggo ay dumating sa kanilang may numerong garahe upang tanggapin ang kanilang mga sasakyan. Sumigaw si Scarface sa sakit nang makatanggap siya ng isang lumang rickety car gang. Si Jay ay nasisiyahan na makatanggap ng isang mahusay, at si Jung ay kalugod-lugod na makakita ng isang cool na sports car. Hindi alam ni Taejung kung maganda ba ang sasakyan niya o hindi. Ipinaliwanag ni Johan na maaaring hindi dahado ang mga walang magandang sasakyan. Ang tanging tuntunin ay walang mga patakaran. Ang mga bilanggo ay pinahihintulutan na gawin ang anumang bagay upang manalo ng isa-isa sa bawat grupo. Sinimulan nilang gamitin ang mga bahagi sa garahe upang baguhin ang kanilang mga sasakyan. Nais pala ni Johan na gamitin ang karerang ito para makaakit ng mga manunugol. Mas marami pang karera ang gaganapin mamaya at palalawakan sa ibang bansa, at silang tatlo ang magiging co-founder ng kumpanyang ito. Tungkol naman sa malaking premyong pera, ngumisi siya na nagpapakitang walang makakarating sa finish line. Kinaumagahan, si Ongkozy is up to edge. Iminumungkahi nilang kakampi, lahat ng iba ay ipinare sa paglalaro ng solo, ay siguradong mabibigo. Kung manalo sila ng 5 billion, apartment lang ang kailangan niya, the rest is for him. Hindi interesado si Taejung. Ibalik mo sa lola mo ito. Tuwang-tuwa si Jung, isinasaalang-alang ang kanyang sarili sa parehong panig ngayon at tuwang-tuwa dahil may lisensya si Taejung sa pagkumpuni ng sasakyan sa ibang sulok. Gang, itinuro ni Jay sa mga kampanya iyon. Hindi alintana kung sino ang manalo, dapat nilang hatiin ang premyong pera ng pantay-pantay, at lahat ay dapat naganap na sumunod sa kanyang mga utos. Di nagtagal pagkatapos ng gang, pumunta si Jay upang makilala si Johan. Sa sandaling harapin niya ang boss, sinimulan niya itong lagyan ng butter-up na nagmumungkahi ng isang limitadong oras na pakikipagsosyo. Naiintindihan niya na hindi maliit ang sukat ng proyektong ito at kinikilala niya na si Johan ang tunay na amo hanggang sa puntong pati ang warden ay yumuko sa kanya. Iginiit niya na gusto niya ng pangmatagalang pagsasama at handang maging kapaki-pakinabang na laruan para kay Johan. Tinawag ni Johan ang gang na si Jay. Sa pagsasabing mayroon siyang 18 fraud convictions. Siya ay talagang isang mahusay na mambabola, ngunit sinabi niyang pag-iisipan niya ang tungkol sa alok. Ang pangalawang pagpupulong sa DSU ay mas dramatiko. Ayaw ng DSU ang premyong pera. Gusto lang niyang personal na pumatay ng bastard. Tuwang-tuwa si Johan nang marinig na sa larong ito ay magagawa niya ang anumang gusto niya. Sinabi ng DSU na mas masaya ang amo kaysa sa duwag na direktor ng bilangguan. Para kay Johan, ang pinakamahalagang bagay ay hindi kung sino ang mananalo, ngunit ang laro ay tunay na nakakaaliw sa ngayon. Sa garahe, excited na ipinakita ni Jung si Taejung, ang kanyang sports car, ngunit tiningnan ito ni Taejung at sinabing ito ay basura. Maganda lang sa labas sa ibang kwarto. Numero B, agresibong nagbabanta sa numero 6 gamit ang isang lagari na hinihingi ang mga susi at walang pakundangan na ninakaw ang sasakyan. Noon lang ang tato na gang. Naglalakad si Jay sa pamamagitan ng pagsaksi sa pagnanakaw sa liwanag ng araw, na pagtanto niya kaagad na walang mga patakaran dito. Akmang kukunin na niya ang SUV mula sa number 3. Tumakbo ang isang kababata upang iulat iyon. May sports car ang number 10. Nang marinig ang gang na ito ay agad na nag-iba ng direksyon si Jay, dinala ang buong barkada para nakawin ang sasakyan ni Jung. Sa sandaling ito, narinig ang mga hiyawan at pagkawasak, si Jung ay nagmamadaling lumabas at nakita niya ang pagnanakaw ng sasakyan. Paglingon niya, nakita niya ang gang ni Jay na dumiretso sa kanya. Tumakbo si Jung pabalik upang sabihin kay Taejung, at pagkatapos ay nagbabantay sa pintuan. Ngunit sumakay na si Taejung sa kotse at sinabihan si Jung na sumama sa kanya. Ang kotse ay bumaril tulad ng isang araw ng gang. Si Jay sa hood. Habang binibilasan niya si Disu, tinalikuran pa siya ni Jung. Nang makita ang kanyang biktima, sumakay si Tej Disu sa kanyang sasakyan at hinabol sila. Para hindi madaig, sumakay din si Gang Jay sa numero ng 5 sasakyan at hindi inaasahan ang sahig nito.
Paglabas pa lang niya ng gate, hinarang siya ng sasakyan number 4, ang underling gang ni DIA si Su. Si Jay ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at dumiretso. Determinado na hindi mawala si Jun sa oras na ito. Bumubuntot ang sasakyan ni Disu. Si Taejong ay galit na sumisigaw, na hinihimok si Tej na tumapak sa gas sa itaas. Sina Yohan at Ong ay nag-e-enjoy sa paghahabulan, nakitang hindi siya makatakas mula sa sasakyan ni Disu. Biglang umikot si Tej at pinarada ang preno dahilan para mawala ng momentum ang sasakyan ni Disu. Pagkatapos ay tumalikod siya at binilisan ang takbo ng tila nakatakas siya sa DSU nang hindi inaasahan. Diretso si Rain sa gilid ng sasakyan niya. Ilang beses umikot ang sasakyan bago huminto na may usok na lalabas. Bago siya makarecover, iniwan na ng DSU ang kanyang sasakyan at naghahanda ng IRAM ang mga ito ng panghuling suntok. Sa sandali pa lang ng katotohanan, gang, biglang umikot ang sasakyan ni Jay sa sobrang lakas. Salamat sa taong na ito ay nakatakas sa kamatayan sa pamamagitan ng hininga ng buhok. Sa sandaling iyon ay nagpaputok ang isang guard tower bilang isang babala sa control room na nagpalakpakan ang kaon sa tuwa, ngunit si Yohan ay ngumisi lamang na nagsasabing ang tunay na laban ay kailangang maging mas masaya. Pagkatapos ay inutusan niya silang ihinto ang laro dahil ang mga nasugatan na manlalaro ay hindi makakarera. Ang problema ngayon ay ang sports car ni Jung ay lubhang nasira. Matapos magpumiglas na itulak ito, sa wakas ay humandar na ang sasakyan, ngunit pagkaraan lamang ng ilang metro, biglang sumabog ang sasakyan at nagliyab, na puno ng usok at apoy ang hangin, na ikinasindak nilang dalawa. Sa ngayon, nakikita ni Taejong ang isang mataas na dalesdis na patungo sa labas, ngunit hindi niya alam kung saan ito patungo. Kinabukasan, pinuntahan ni Tej ang amo, si Yohan. Wala naman talaga siyang maibibigay. Gusto lang niyang obserbahan ang buong abandonadong pabrika. Kapag tinanong ng amo kung bakit siya dumating, si Taejong, nagkibit-balikat lang na nagsasabing curiosity lang. Hulaan niya na ang tunay niyang layunin ay hindi mag-organisa ng mga karera ng kotse dahil iba-iba ang sasakyan ng bawat isa. Walang mga panuntunan at, hindi angkop ang lupain. Bahagyang nagulat si Yohan, ngunit sinabihan pa rin niya ang isang tao na magdala ng isang kahon ng bitamina C. Hindi ito iniinom ni Taejong, ngunit itinuro ang isang nalentang halamang nakapaso. Pagkatapos ay bumalik siya sa kwarto bilang siyam, nagsimulang baguhin ang kanyang kotse, bitbit ang isang bungkos ng mga pyesa mula sa sirang kotse ni Gio. Siya ay nagpapagaw sa buong gabi. Ngayon ang araw ng opisyal na karera. Binabalak pa ni Gang Jae na pabagsakin si Taehoon kapag tinanong ito ng kanyang kampon. Ang sabi niya, kahit ang lalaking nagdadrive ng wreck ay pwedeng pumasok muna. Sa sandaling iyon, tinawag ng amo ang gang. Inanunsyo ni Jay na tinatanggap niya ang proposal ng partnership at binigyan pa siya ng isang espesyal na regalo sa backseat. Kung ang laban ay boring, dapat niyang gawin itong interesante. Iginiit ni Gang Jae na siya ay magiging isang tapat na lingkod kay Yohan, ngunit sa sandaling ibinaba niya ang telepono, siya ay bumubulong ng mga pang-iinsulto sa kanya. Ang opisyal na karera ay magsisimula sa linya ng mga driver sa panimulang linya. Pinagmamasdan ng mabuti ni Gang Jae at binanggit na ang kotse ni Daexu ay binago ng kanyang mukha. Sa kabaligtaran, pinupuri niya si Taejong sa pagbabago ng kanyang sasakyan ng may pag-iingat sa platform. Handa na rin si Yohan na i-broadcast ng live ang karera sa mga sugarol bago magsimula. Sinasamantala ng matabang numero 12 ang pagkakataong magnakaw ng kotse sa ibang tao. Ang loudspeaker ay nag-aanunsyo ng mga patakaran. Ang karera ay walang mga patakaran. Mapupunta ang premyo sa taong unang tumawid sa finish line pagkatapos ng 20 laps bago pa man sila makapagsimula. Inutusan ni Gang Jae ang kanyang mga kampa na ilabas si Tej. Una, kapag tumunog ang signal, ang mga racer ay mabilis na pasulong, ngunit tanging ang numero ng kotse 11 lamang ang patuloy na lumalabas sa track. Samantala, ang numero ng dalawang kotse ay nangunguna salamat sa isang malakas na makina habang ang numero 2 ay masayang nagdiriwang. Biglang sumabog ang makina at nawala ng kontrol ang sasakyan na bumangga sa harang sa platform. Tuwang-tuwa ang dalawang mayamang tagapagmana, ito pala. Tumaya si Dokong sa car number 9 nanograms Taehoon habang ang isa naman ay tumaya sa car number 6 nanograms Diso. Sabay tingin ni Yohan sa file ni TJ, biglang naalala na siya pala ang plant-loving guy na maling inakusahan niya isang araw. Agad niyang inutusan ng Gang Jae na alisin ang numero 9 ng kotse ni Taehoon. Binilisan ng kotse number 5 nanograms gang na si Jay Crazily ang pagtulak malapit sa number 9. Numero 9, mabilis na nagre-react, umabot, at mabilis na lumiko para putulin. Number 5, sobrang excited ang mga batang tagapagmana. Sa oras na ito, nahuhuli ng DSU ang parehong numero B at numero 6, nagmamadaling pumipiga. Numero 9,
Ang flat na DSU ay kumuha ng kutsilyo na nagbabalak na tapusin si Taejong, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ang driver ay hindi si Tej, ngunit si Naong at Tej ang nagmamaneho ng kotse number 11 na ngayon ay tumakas sa track. Kapag nakita ng flycam ang numero ng kotse 11, walang tao sa loob. Mabilis na lumabas si Taejong sakay ng isang lumang motorsiklo na bumasag sa langaw. Sinabi ni Cam Duque kung ito ay pagdaraya. Talagang kawili-wili ito kay Johan. Si Taejong ay hindi tumakas, ngunit dumiretso sa diso. Nababaliw din ang DSU, sabay-sabay na nag-charge. Ang numero ng 5 sasakyan ni Gang Jae ay sabay ding bumibilis sa parehong pag-atake. Sa hindi inaasahan, tumalon si Taejong sa kanilang dalawa. Parang sa action movie. Agad na sumakay si DSU sa kanyang sasakyan at hinabol siya. Ngayon ay kapwa hinahabol ni Diso at Gang Jae ang motorsiklo ni Taejong. Sa sandaling ito, pinaalalahanan ni Johan si Gang Jae na gamitin ang kanyang regalo. Lumalabas na isang handgun, ngunit si Taejong ay mabilis na naging isang pabrika na madaling maputol ang dalawa sa kanila. Si Johan ang namamahala sa gang. Hinihimok siya ni Jae na kumilos ng mabilis. Biglang huminto si Taejong, itinali ang isang tangke ng gas sa likod ng motorsiklo at pinabilis ang paghabol at pagpapaputok ni Gang Jae. Ngunit si Tej ay umiiwas na parang ahas na umiiwas sa bawat isa. Tuwang-tuwa ang mga manunood na masaksihan ang isang live shooting sa totoong buhay. Mabilis na umikot si Taejong sa gilid kaya nataman at nabasag ng tangke ng gas ang gulong ni Gang Jae na naging dahilan upang tumagilid ang sasakyan at humabol sa likuran niya. Sa kabutihang palad, nagagawa niyang masira sa oras na lumipad ito sa kanyang ulo. Tuwang-tuwa ba si Kong na parang baliw para mas maging kilig ang laro? Nagpa siya si Johan na baguhin ang mga patakaran. Ang taong makahuli ng motorsiklo ay mananalo sa laro, buhay man siya o patay, basta't nahuli niya ang motorsiklo. Dodoblehin ang premyong pera. Kaya ngayon ang Taejong ay nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ang mga driver ay baliw na hinahanap siya, kasama si Diso bago siya makatakas. Nabangga si Taejong ng sasakyan ni Daksu dahilan para mahulog siya. Bumunot siya ng kutsilyo at sinaksak siya ng 2 beses, ngunit matibay na itinulak siya ni Taejong palayo at inilagay ang kutsilyo sa kanyang leeg habang sila ay nahihirapan. Isa pang kotse ang dumiretso sa kanya. Tumalon si number 8 para sunggaban si Tej, ngunit sinaksak siya ng DSU at nakaalis siya. Pagkatapos ay sinisipa ni Taejong si Okso habang pareho silang pasuray-suray. Ang numero 8 sasakyan ay bumangga sa Okso. Nagpapadala sa kanya ng paglipad. Naiwasan ito ni Taejong, ngunit agad siyang nataman ng numero 1 ng kotse. Ika-4 na kaso para supulan siya, ngunit pinatalsik siya ni Taejong. Sinasamantala ang pagiging dazed na si Diso ay nagdulot ng huling sipa sa kanyang ulo ngayon. Wala nang manghuli kay Tej. Galit na galit si Johan. Pumulot ng sniper rifle at humakbang palabas na diretsyong tumututok sa Taehoon sa ibaba, habang sinasakal ng numero B si Taehoon, pinaputok ni Johan ang kanyang ulo ngayon. Gusto ni Johan na tapusin si Tej mismo. Si Tej ay nasugatan ngunit nagawa pa ring gumulong-gulong upang makaiwas sa mga bala. Sinamantala ang pag-reload ni Johan, tumalon siya sa motorsiklo at mabilis na pinaandar. Ngunit sa sandaling ito, hinahabol siya ng numero 7 sasakyan. Kailangang iwasan ni Taejong ang numero 7 at ang mga bala ni Dodge Johan. Balak ni Johan na barilin ang water tower para mahulog kay Tej. Mabuti na lang at naiwasan niya ito at ang matamaan ay ang numero ng 7 sasakyan. Sa sandaling ito, biglang huminto si Taejong at lumipad ang flycam sa harapan. Nang makuha ang kanyang mukha ng diretso ngayon ay napagtanto na ang tunay na target ni Taejong ay ang mahabang Dallas Days na iyon patungo sa labas. Kahapon pala ay sinadyang puntahan siya ni Taejong para obserbahan kung saan patungo ang kalsadang ito. Ngunit sa sandaling ito, 2 nag-crash na kotse ang nakaharang sa Dallas Days. Ipinadala ni Taejong ang tangke ng gas na lumipad papunta sa 2 kotse na naging dahilan upang sumabog ang mga ito at lumipad. Sa harap ay napakalaking apoy, ngunit itinaya ni Taejong ang lahat ng ito at pinaharurot ito ng mabilis sa apoy at pinabilis ang runway nang lumipad si Taejong sa dulo ng slope. Diretso rin ang punteriya ni Johan sa kanya at hinaila ang gatilyo. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.